This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo ng programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman si DJ Lou. At excited na nga po kami muli na makasama kayong lahat, makakapagkwentuhan tungkol sa pagbabagong buhay ng ating mga makakasamang guest ngayong gabi. Yes, binabati po muna namin lahat ang nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like and share, ay pakisubscribe, like and share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago na gusto ring i-share sa amin, ay mag-comment or magtanong or tumawag po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Ayan, muli po binabati ko po lahat ng mga masusugid nating tagapakinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ating mga taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers at isama na rin po natin ang mga pampribadong sasakyan na nakikinig din po sa atin ngayong gabi. Maging mga timbahay, kina nanay, tatay, ate, kuya. Kung kayo po pala ay nagnanais na magkaroon ng mga librong aming ipinamimigay, ayan, wala lang po kung hawak ngayon, no? Ang Great Controversy, Steps to Christ, etc. At marami pa po mga kaibigan, ano? Kayo lamang po ay tumawag o mag-text sa same na numero na 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Mermy. Yes, DJ Lu, ngayon po ay babati muna tayo. Hello po sa aking pong pamilya, Martinez Angeles at ang kanibebang. Hello po sa inyo. At syempre sa mga kabataan ng Central Luzon Conference. Hello, hello. Ayan, ako naman gusto kong batiin ang pamilya ko din dyan sa San Pablo City, Laguna, yung anak ko po, no? Tsaka yung family ko. And also, ang AWR team po na nangangasiwa po sa atin dito ngayong gabi. Hello po, magandang gabi. And also, DJ Mary Me, nandito rin po si Sir R. Christian Roda. Ang sabi po niya, Happy Tuesday evening everyone on Transformation in Christ Talk and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Good evening and hello TikTok host with DJ Mary Me and DJ Lou. Good evening din sa iyo, Sir R. Christian. Yes. Ayan, DJ Mary Me, ipakilala na po natin ang ating guest ngayong gabi. Yes, excited na po ang lahat sa magiging guest po natin ngayong gabi. By the way, ang guest po nating gabi ay matalikong kaibigan. Maganda at single. Yes! Siyempre, ito na. Walang iba, kundi ang may kagandahan, kagaya ko. Ayun, at kagaya din ni DJ Lou. Yeah. Si Sister Kim Denso. Hello, Ayan, Kim. hello po. Happy evening po, everyone. Ayan. Happy evening din po, DJ Me and DJ Lou. Kamusta ka naman ngayong gabi? Mabuti naman po kaysa dati. Yeah. Kinakabahan ka ba? Hindi po. Hindi. Bati ka muna. And binabati ko po ang mga taga Masino family and mga workmate dyan po sa ating hospital and then yung family po na. Okay. Good evening po. So, sino si Kim? Mag-ano ka muna, mag-share ka muna. Sino ba About si Kim? yourself. Ako po si Kim Denso. I'm 23 years old. Working at dyan po sa Adventist Medical Center, Manila. Dito lang po yun. Yes po. And single po. Yeah. Single and Tututuwain mo nga nandito sa loob. and ako po ay sa kasalukuyan pong pag kami mga free time, ako po ay tumatakbo or nag-running. Oh, wow. Saan? Nagpapanggap po. Hindi dyan po, somewhere po sa Binondo Bridge and
Naglalaro din po ng badminton. Nagpapanggap din po. Ay, sporty ka? Hindi po. Ano lang po. Nagkaroon lang po ng pagkakabalahan. Kasi before, hindi po masyado. Ano lang po, work and bahay lang. Pero maganda rin yan, DJ Mary Mi, kasi Oo. di ba para maging healthy tayo and fit. Yes. Ayan. Exactly. Mga ilang minuto ka ba nagja-jogging? Nung ako po ay nadestino first attempt ko po kasi dito, 4 a.m. Imagine mo sa character ko. Kasi ako ng 4 4 a.m. a.m. ang aga. Para lang po. Kasi ang start po ng work ko is 8 a.m. So, nag-everyday po kasi ako na parang gusto ko isingit sa lifestyle ko yung pagdaran. So, 4 a.m. gumigising po ko until 6. Parang ganun. Nag-run ka Apo. until 6. Walk, run, ganun. Wow. Walk, run po muna. Mga 3 So, kilometer po. Mga tagapakinig po natin kung sino pong gustong mag-walk and run dyan. Ayan, pwede nyo sang Gumawa ng kasamahan. Ayan. Sige. So, simulan na natin, Simulan DJ natin. Mary Mi. Ilo ang ating tanungan. Sino nga po ba si Kim before Christ? Ako po ay lumaki sa lola at lolo kasi ayun po, yung both parents ko po separated when I was baby po. And ano po, parang months pa lang po kami. Nakamungian ko na yung lola at lolo ko. Sila po yung nagpalaki sa amin. And then, nung ako yung bata pa, ano ba? Sige lang. Baby pa lang po kami, parang, ayun po yung nagpalaki sa amin. So, nung mga grade schools po ako, hindi ko pa po naiintindihan. Kasi, ang pagkakaalam ko nung bata pa po ako is, akala ko yung lola ko, siya yung biological mother ko. So, parang, na-realize ko na lang po siya nung siguro grade 5, grade 6. Kasi, nagkakaroon na po ako ng confused kasi pag may mga ipipill out na names ko, sino yung mga mother, and father. oo. Pero actually, kasama ko po yung father ko. Pero, parang hindi siya existent kasi hindi din po siya yung, lahat ng sacrifice talaga, ang magulang talaga sa akin, lola at lolo. Parang kasi yung father ko before, parang, siya, parang, boy binata. Noon. So, Pero kamusta naman yung relationship mo with your real mom? nung ako po ay 18 years old. Yun po yung isa sa reason. Kasi po, kung bakit parang, nagkaroon kami ng, isa po sa aking, ano tawag dito? Kung bakit parang kinol ako ng Panginoon. Kasi nung kinall out po ako ng mother ko through Facebook Messenger. Nung time na yon, parang wala pa akong galit sa biological mother ko, pero ang tawag dito, pero ang sabi, tinanong ko po dun sa lola ko kung ano yung real name ng mother ko, kasi since nakita ko na yung apelido ko tsaka apelido niya same, kasi hindi po kasal yung father and mother ko. Yung nag-alaga sa'yo, yung Lola lola mo, di ba? Kaninong side yun? Sa mami mo? Sa or- father side po. Sa father side po. okay. Kaya nandun po ako sa papa ko. So, bali, Kim, may mga experience ka ba na hindi malilimutan nung time na hindi mo kilala ang Panginoon? Experience na hindi ko po makakalimutan nung... Opo. Nung ako po ay nag-aaral, before po ako ma-convert as Adventist po, ako po ay, tag dito, estudyante pa po. So, more on, makaibigan talaga. So, ako kasi, parang, kasi di ba po, hindi naman po kami masyadong natutukan ng mga magulang. Kasi, yung parents, or yung tumayong magulang sa amin is busy din po. Estudyante, parang sa bahay, magkikita na lang kayo, gabi na lang, ganun. So, yung happiness, parang mas nakukuha ko siya sa friends. So, may mga times talaga na
tumatakas pa ako para na makapunta ako sa friend ko. Mm. Tapos, kahit pandemic, ganun, nakakalabas ako kahit ang may pwede lang lumabas, yung may mga, yung magulang or kaya may pass, may pang entry pass, ganun. Or kinakailangan lang. Ganun. Pero wala namang kalokohan na ginagawa sa paglabas. Wala naman po, pero masaya lang ako pagka nandun ako sa kaibigan ko. Pero yun nga, hindi ko makakalimutan kasi parang yun pala yung ginamit ng Panginoon sa akin na parang, di ba po, pandemic po, parang lahat po tayo naka-lockdown sa bahay. So, during that time, parang ayun na po yung binigay ng Panginoon for me na makakapag-spend ng time sa family ko. Pero mas pinili kong tumakas para lang magkumuha ng happiness sa iba. Pero, yun yung realization ko nung time na yun. Pero siguro DJ Mary, meron siyang, kasi yung mga ganyang situation, parang merong sakit na nararamdaman towards sa di ba? So, yun ba yung nafe-feel mo that time? Yung parang mas napapahalagahan ka ng mga friends mo, hindi mo mahanap yun sa loob ng bahay nyo. Ano bang relationship nyo na parang? Ayun po, wala po kasi talaga kaming sa family kasi parang hindi kami ganun nagkakaroon ng communication or ako lang. Kasi parang ako kasi nung bata po ako, parang na-observe ko din po na talagang tahimik lang ako. Pero So yung may that's mga your personality. yun po, parang di din po ako nagkakaroon ng band sa kanila. Even kami po. Kasi yun nga, busy po lahat. Mga tito-tita, ganun. Yung parents, working din, student, ganun din So, po. hindi mo talaga nakasama ang mommy mo ever since? Yung biological mother ko, hindi po. Pero nag-attempt po siya akong puntahan nung ako po ay, dapat po 18 years, nung debo ko po. Kaso, yun po yung time na namatay po yung lola ko. Pero nung 19 years old po ako, nag-attempt siya ulit na puntahan ako. Pero yun, nagkita po kami first. Kita po namin ng mama ko. So, yun lang yung mga unforgettable experiences mo nung hindi mo pa kilala ang Panginoon? Or meron pang mga iba? Meron ka pang ibang natatandaan? Ano po? Yung hindi ko pa kilala yung Panginoon. Like, ano yung mga ways mo? Yun, mga ginagawa Ano yung mo. mga ginagawa mo before? Nagsisimba ka ba? Or- Po? May nakapag-introduce ba sa inyo? Ano yung religion? Sige. Yung ano may yung saan Sige, kayo sige. umaano nun before? Ako po kasi, yun nga, taong bahay lang po kasi talaga ako. Nonchalant ka. Mga nonchalant po dyan. Hello po sa inyo. Taong bahay lang po ako. So, nung naka-experience na po ako ng marami na pong kaganapan sa buhay ko, yung nakalala ko talaga yung Panginoon eh. So, Yun, sige. parang dun po ako sinubok ng Panginoon talaga. Bago natin ituloy yan, Kim. Ayun nga po pala, naalala ko lang, parang ako po pala yung nangunguna sa mga kaibigan ko sa mga gala-gala. So, mahilig kang magala. Yes, sa mga alis-alis. Sana all maraming pera, no? So, bago yun, Kim, bago natin ituloy, DJ Lu, no? Makikinig po muna tayo na isang awitin. Galing po sa inyong lingkod, Mary Me Angeles, na ang title po ay Kalooban Mo. Yan kasi ay paborito niya eh. Pakinggan po natin. May mga bagay sa mundo di maintindihan, tila ba ang lahat ay pasan-pasan, lahat na lang sinisisi sa ating Ama at tila di nakikita lahat niyang ginawa. O Diyos, tulungan mo ako nang maunawaan ko saan ako tutungo. Alam kong lahat ang nangyayari ay kalooban mo. Sa
namamanglaw at para bang may kulang sa aking buhay at ikaw lang ang pupundo at puso ko ay susuko. O Diyos, tulungan mo ako nang maunawaan ko saan ako tutungo. Alam kong lahat ang nangyayari ay kalooban mo. Ako ay lalapit sa ating Ama at aking ngang sasambitin. Ako'y pinagpala, pagmamahal niya sa akin ay di nagbabago at pag siya ay dumating sa langit dadalhin. O Diyos, tulungan mo ako nang maunawaan ko saan ako tutungo. Alam kong lahat ng nangyayari ay kalooban mo. Kalooban mo, lahat ng nangyayari basta't nagmamahal sa'yo. Kalooban mo, lahat ng nangyayari basta't nagmamahal sa'yo. O Diyos, tulungan mo ako nang maunawaan ko saan ako tutungo. Alam kong lahat ng nangyayari ay kalooban mo. Ay kalooban mo. Andito pa rin po tayo sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. This is DJ Marry Me. Time check po natin, it's 8:18, hatid sa inyo ng Philippine Standard Time at ng AWR. Ayan mga kaibigan, and this is DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanunood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe at like, ay pakisubscribe and like na po. If meron po kayong mga pa-shoutout dyan, mga comments, mga kwento or tanong, maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. DJ Marry Me, promote po muna natin ang ating Sa mga books. gusto po ng ating Ayan. pinamimigay na mga libro, eto, meron po tayong ang huling pag-asa, pag-asang daig ang bukas, 10 Commandments Twice Removed, pag-asa para sa mga panahong maligalig, at Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia. Ito po yung magandang mga libro, libre na para sa inyo. Ang gagawin nyo lang, mag-text or tumawag sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Ayan, DJ Marry Me, meron ba tayong Ay. mga babatiin dito sa ating Facebook batiin page? po natin si Ma'am Jeremy Quinto. Hello po, good evening TikTok. Please greet Kalawan Mission Group. Ayan. Hello po sa Hello mga po, Kalawan good Mission evening Group. po. Good evening. Ganon din kay Ma'am Nena Huwelar. Yeah. Tama ba? Good evening everyone. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa pagtutok sa ating programang TikTok. Yes. Kasama pa rin po natin ang ating guest na si Kim Denso. Ayan, Kim Denso. So Yes. Kim, pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan. Kwentuhan. DJ Marry Me, ano na nga ba tatanong natin? Diba ikaw ay nonchalant? Alam nyo ngayon, uso kasi talaga yung mga nonchalant. Di ba DJ Lou? Opo. Kasi nung nauso yung nag-pandemic. Nagka-pandemic, so siyempre nagstay na sila sa bahay, di ba? So parang ang kausap na lang nila yung cellphone, diba, social media. Maraming mga nonchalant na tao. Kaya makaka-relate po kayo mga taga-pakinig po natin. Kasi, di ba? Tapos ngayon, ikukwento po niya kung paano niya na ngayon na-encounter si Jesus sa buhay niya. Kim, paano nga ba? Naalala ko po noon,
nung kami po ay, nabubuhay pa po yung lola ko, kami po ay matutulog na. Lagi ko po napapansin, yung lola ko ay, pag nagpe-pray po siya, ay, nakikita ko po siya, lagi siya nagpe-pray. Parang meron talaga siyang 1v1 talaga sa Parang Panginoon. quiet time. Ako as a Catholic talaga, ang alam ko lang, sign of the cross. Yun ang pray. Sabihin sa kanang mag-pray ka bago matulog. Pray lang. Parang ganun lang. Alam ko ganun lang po. So, tapos, bang na-curious ako. Sabi ko, ano kayang meron? Bakit parang, ano kayang nasasabi ng lola ko dun sa Panginoon? Anong conversation kaya nila? Ano kayang nasasabi niya? So, nanalangin ako, or, di ko alam kung prayer ba yun, or siguro prayer yun. Sabi ko, gusto ko din magkaroon or gusto ko din makilala yung Panginoon. Tapos, at that time, yun nga na po yung nagkaroon po ng, kapitbahay lang po namin yung church natin, Adventist. So, simula po akong bata po ako nung time na yon, siguro mga 16 or 17 years old ako. Yun, nung ko lang po na alam na church po pala yun. So, na-curious din po ako dun sa church na yun. Akala ko kasi parang event place. Kasi pagdating ng AY, mga ganong hapon, ang sasaya nila, naririnig ko yung mga kantahan nila, ganon. Tapos hanggang sa nagkaroon po ng crusade, na-remember ko kung sino po yung speaker na time, si Brother Randy Balinton sa Amazing Facts. Siya po yung speaker noon that time. Open po yung church noon time na yon, tapos may parang sa register. Kasi ito yung church, may bahay ng tita ko doon kasi ako nagsistay noon that time. Tapos, yung time na nagkakaroon po kasi ako nag-iisip ako kasi po, yun po yung time na nag-chat po sa akin yung mama ko. Na ni-reach out niya pa ako noong time na. First ko pa na-encounter. Kung re-replyin ko ba siya o hindi. Ganyan-ganyan. Tapos yung maya-maya po, mayroon na open. Ako po mismo lumapit, walang invitation. Sabi ko, ano po meron dyan? Ano daw, United Bible Star. Parang, ganun. Tapos, sabi niya, pwede daw ako umattend bukas. Kasi yun pala, nag-start na sa taas. Sabi ko, bakit hindi po ba pwede ngayon? Very clever na shirt ko. Tapos nakasando pa ako nun. Nakasando ako. Tapos ko, hindi ko alam kung inudyakan talaga ako ng Panginoon. Na, ayun nga. Sabi, tungtunga po yung mga nasa register. Si Ate Odessa pa po ata yun. Tsaka si Ma'am Ate Eloisa. Sabi niya, sige, pwede naman kung gusto mo. Tapos nung umakat na po ako yun, ang topic po ata nun, is, di ko alam kung sa alahas, or sa, hindi. Sa ano po pala, mga, tawag doon, rebulto. Sa mga rebulto. Agad. Tapos sa mind ko, dami ko tanong, sabi ko, kasi syempre, as a Catholic at before, parang ako, hindi na-depensa. Hindi, namin yun, parang ganyan. Tapos nagugulat ako, after that, may answer siya. So, hindi ko ma-justify yung sagot ko. Tsaka, nakamungian na po. Nakamungian na. Tsaka talaga, yun nga, hindi din po ako pala simba. Kasi parang wala pang ilang minuto. Parang, yun nga, parang for the clout lang, nag-chitbak. For the clout. Yan yung yung mga term ng Gen Z eh. Nagsimba ka lang, pero pinagpawisan ka na, wala pang minuto, uwi ka na, gano'n. Hindi mo talaga, iba po yung feeling ng pagsisimba natin. So, dun sa pag-attend mo ng crusade na yun, Dun po. ano yung na-realize mo nun? Madami po. Na-realize ko na, ito pala yung talaga, may katotohanan pa pala, parang new learning for me. Kasi ako, kasi, yung family ko, devoted Catholic talaga sila. Meron pa po kaming chapel. Mga sisters, minsan po, pag may mga, sila, dalaw-dalaw po. Yan. Pagpipray po, hatakan po nila kayo mag-pray, gano'n. Pero yung prayer na, yun ulit-ulit na. Ganun. Pero yung hindi ko po na-experience yung talagang malalim na pag-unawa sa Bible. Yung sa character ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa nila. Nakikita lang namin ganyan. Pero hindi talaga namin totally naiintindihan. Compare dun sa ito pong pinasok. So, since then, nagdire-diretso ka nang mag-attend ng church? Ng crusade po, opo. Kasi may mga following question po ako, tapos sinasagot din po nila.
Ganun. Nakapagpabili Tsaka ka. talagang tinatsaga din po ako ng mga kapatiro na. Ganyan talaga, no, DJ Tsaka ang, Mary May? oo, tsaka ang maganda sa'yo, Kim, kasi ikaw, open ka eh, di ba? Open ka sa na tumanggap nung ano man yung pwede mong matutunan that time. Kasi DJ Do, di ba, isa sa mahirap na pangaral is yung hahanapin mo pa yung tao, di ba? Hindi kagaya, Kim, ikaw, Willing ka. Yes, ikaw pa yung lumapit. Ano, maganda pala talaga yung naririnig din ng kapitbahay, no? Yung curiosity ba, DJ Oo, Mary May? oo. So, yun ang maganda. Ikaw Tsaka ang feel ko lumapit. talaga answered prayer kasi pinalangin ko talaga sa Panginoon yung time na nakita ko yung lola ko na yun, Na- nananalangin siya. Nung, ano nakita mo yung lola mo? Oo, nananalangin siya. Question ko lang, ikaw lang ang Adventist sa inyo? Or Ako- pati yung buong family mo naging Adventist? Actually, ako lang po nung una. Pero nung nagkaroon po ako ng pinsan ko po, na-convert siya. Dahil po sa work namin, before, na-Adventist po kasi yung boss ko before. Mhm. Tapos, kasama ko doon yung pinsan ko. Tapos, na-convert din po siya. So, nabinyagan ka Dalawa na. po kami. Ay, oo nga, Dalawa kasi sa po. mamsi ka na nagtatrabaho. Oo. So, yun. So, bali, Kim, ang dami mong natutunan that time. Madami po. Ang dami po akong, lalo na po sa mga pagkain na talagang naaralan talaga. Naintindihan ko po. So, paano na-overcome mo yung pagkain? Ano bang Ako- hilig mo dati? Ako po, hindi naman po ako masyadong nahirapan sa pagkain, praise God. Kasi, hindi talaga ako masyado. Boring po ako sa pagkain. Pero, ang nahirapan lang ako, dun po sa nakasanayan ko, bawa po pag-attend mga event, birthday, ganyan. Tapos, ang dating na po sa kanila, maarte ka na. Dati kinakain mo yan. Ayun po yung naging nahirap po sa akin nung ako sa family ko. Dati, favorite mo yan. Ngayon pa nire-request mo. Ano ba yung favorite mo? Menudo. Ay, Ay, hindi po favorite malis sa mo yun? mga, mga, yan, tosino. Tosino. ganun. Mga fried Ba't bawal ba tayo kumain ng tosino? Meron po Chicken. meron. Chicken, pwede. Mga pork tosino. Yun, yung mga pork. Yung mga pork na... Tsaka po yung may mga sinasahugan po na pagkain, syempre po, di ba? Okay, mga misa. Yun. Ito naman ang gusto ko malaman, DJ Mary May, no? When it comes to your disposition in life, masumaya ka ba nung nakilala mo, na-encounter mo ng Panginoon? Opo, kasi po, kung iisipin ko po, walang akong Panginoon sa dati. Siguro yung kung ano po yung background ko before, parang siguro nga baka magiging single mo po. Talagang, alam mo yun, yung mga, alam mo mangyayari sa'yo na kung walang gabay ng Panginoon or, kasi talagang, katulad niyan, talagang marami pong nauso. Tsaka bata pa lang, mapusok na, mga ganun. So, buti na lang po, nang ako'y na-convert ay, yun, pausbo na po na magti-teenage na po. Kasi po kasi ako, parang natututo po ako sa mga ibang tao. Mabilis ma-influensya. Mabilis. But Sa mga kaibigan. Hindi po, parang natututo ako sa pagkakamali nila. So, ako tuloy. Okay. Wow. Yan ang maganda. Alam mo, DJ, lumatalino daw yung ganun eh. Oo. Yung pag natuto ka na sa experience na iba, hindi yung kagayang, kailangan i-experience mo pa yun, bago ka matuto. Ay, wow. So, kasi nakikita ko sa mga naging classmate ko, batchmate ko na nahirapan po sila, gantong age nila. Parang ito yung naging dahilan ko bakit na-stop sila sa schooling, gano'n. Tapos inisip ko kasi yung ako as a affected child dun sa mga parents ko. So, ako, ayun nga, ayoko din ma-experience yung gano'n. Dahil akong tao, parang nahirapan po ako. Maganda yan, DJ Mary May, no? Hindi mo na kailangang pagdaanan para Yes. matuto ka. Yeah. So, meron dito, nanonood, sige, sino? si Ma'am Victoria Mabulak Idaw. Ayan. Sabi niya, Amen, Ate Kimberly Denso. Yeah. Ayan, Hi, nag-agree Sis siya sa'yo. Bitok. So, meron pang nagpapabati dito. Ayan, mula sa batiin crew na. natin. Yan, si Sir Mike Sia. Ayan, Ayan. single din yan. Ay. Ako, baka naghahanap ka. Tanungin natin siya. Ganda. Ayan. So, ikaw, DJ Mary May, meron ka pa bang Yes, gustong kasi, tanungin? di ba, nonchalant ka noon? Di ba? Nonchalant. Hanggang ngayon po. So, ngayon, ay may pagbabago ba nung nakilala mo si Jesus? Like, paano ka na makipagtrato ngayon sa mga tao? Like, Ayun po. Mukha lang po nonchalant, pero kino-consider ko din po lahat ng feelings ng ibang tao. Lalo na po yung, kasi di ba po,
talagang ipinifront natin yung Panginoon. So, ako, as much as possible po, tag dito. Kasi, may experience po kasi ako sa dating work. Tas, halo po kasi, may Adventist, may hindi Adventist. So, talagang sinusubok po ako dahil may mga bagay na hindi sila naiintindihan, hindi mo pwedeng i-insist sa kanila. Yun ang mahirap. Tapos, as nagli-lead pa po ng mga devotional, nagpe-pray pa po, gano'n. Tapos, after nun, yung talagang inaano ka talaga. So, pinapaalala sa'yo kung na, parang imperfections mo. Ako, kilala ka dati before, ganyan. So, ako, hanggat maaari maging, ako kasi parang pinagpipray ko talaga sa utak ko. Kumbaga parang, tag dito, nananalangin talaga ako na sana hindi siya bad mood ngayon. Ganun. Sana, talagang kailangan mo lang talaga ng connection sa Panginoon. Sa bagay yun naman Prayerful. talaga, DJ Mary Mino. Kapag ka sinusubok ka, kailangan mo pumikit saglit. Whisper a little prayer. Ayan. Ikaw, DJ Mary Mi, anong gusto mong sabihin dun sa kanyang sinabi? Bale, Kim, ngayon sa church, Pa. meron ka, ano bang ginagawa mo sa church na ngayon? Kasi nakapakinig ka na. Associate po ako ng children ministry. Ay, wow. Sa children. So, yun ang ministry mo ngayon na Yes po. Kamusta naman ang experience? Ngayon, eto po, kami po ay nagbi-BBS dyan po sa Isla Buting Bato. Kasama po. Doon ka nagsiserve Yes, ngayon. kami po. Kaso po kasi, depende po sa availability. Oh. So, Pero- di ba sa Tondo yan? Tondo ba, banda? Ang daming bata doon. Di ba, DJ Lo? Ang daming bata doon sa Tondo. So, bali, pinaglilingkuran mo yung mga bata doon Apo kami. sa Tondo. Yes po. Marami ba? Madami po. Mga ano kaya? Mga gaano karami yun? Sa palagay mo? 70 po ang Ay, maximum madami. na- Grabe. Kasi kakatas lang din po namin sa crusade every night with Pastor Samuel po. So, every Sabat ng afternoon, AY po, doon po kami pupunta for BBS sa mga bata. Wow. So, ano yung nag-push sa'yo para gawin yun? Na paglingkuran yung mga bata? Ano po? Kasi po, di ba po, ako hindi po, sobrang na-amaze po talaga ako nung ako po ay naging Adventist. Kasi po, mga bata pala talaga maalam na sa Bible, ma-memorize na sa mga verses. Talagang, so ako talaga, parang, kahit na may edad na ako, minsan sumasama pa ako sa children, nakikinig ako doon kasi pag may mga nag-story pa nun si Mama Bell, si Teacher Mabel, nung time na yon. Tapos nandun lang ako, pero ang sa isip ko, parang natutuwa ako kahit na, kahit pambata lang siya na story. Parang, nagkakaroon ako ng kaalaman sa Bible. Ganun. Tapos, pinangarap ko. Tapos, naging idol ko siya. Tapos, gusto ko lang siya mag-edit. Tapos, kwento ko lang sa kanya or parang share ko lang sa group namin. Parang, nabuo tuloy po ako ng, ng associate ng children's ministry. Pero alam mo, DJ Mary Mi, ito paulit-ulit ko talaga sasabihin. Ilalagay tayo ng Panginoon minsan dun sa mga places na hindi natin expected, kung uncomfortable, ganun. Dun ka ilalagay mismo ng Panginoon para mas i-build up ka pa. So, yun. Maganda yan, ipagpatuloy mo yan. Oo. Tsaka DJ Lu yung kung saan ka na-inspire. Kasi na-inspire siya dun sa teacher niya eh. Parang kung saan ka na-inspire, parang gusto ko rin, ganun. Kasi na-inspire ako. Ibig sabihin, pag ginawa ko to sa bata, ma-inspire din siya. Siguro ganun din, tama ba? Yes po, Ganun yung naging mo. Para ka magiging influencer din. Oo, Pero in a yun. good way. Yes. Maganda yan. Parang dumadami yung nagtuturo sa mga bata, di ba? Ministry talaga. Wow. Ayan. So, DJ Mary Mi, i-cut muna natin Ika-cut ito. muna natin. Oo, bago Pagpapatuloy natin yan mamaya. Yes. Bago tayo magpatuloy ay pakinggan po muna natin ang kantang Gamitin Mo Ako. Yan po ay isinulat na inyong lingkod, Mary Mi Angeles. Maraming oras ang nasasayang, lumilipas, isip at lakas. Maraming nagdaang kalungkutan,
kasiyahan di matagpuan. Pangarap ko laging karangyaan, wala pala itong kabuluhan. Ngunit isang araw natagpuan ang tulad kong makasalanan. Tanging sa'yo lamang masusumpungan ang tunay na saya't kaligayahan. Maglilingkod ako ngayon at kailanman. Gamitin mo ako, Panginoon. Marami man akong pagkukulang, ngunit ika'y palaging nariyan. Problema ay hindi hahadlangan, magpupuring walang hanggan. Panginoon kong Diyos, tulungan mo ako. Ang buhay ko'y iaalay ko sa'yo. Maglilingkod ako ngayon at kailanman. Gamitin mo ako, Panginoon. Kaligayahan ko ang maglingkod sa'yo. Ang oras at lakas ay aalay, hindi magdaramdam kung may pasakit man, dahil ikaw ay di nagkukulang. Tanging sa'yo lamang masusumpungan ang tunay na saya't kaligayahan. Maglilingkod ako ngayon at kailanman. Gamitin mo ako, Panginoon. Panginoon kong Diyos, tulungan mo ako. Ang buhay ko'y iaalay ko sa'yo. Maglilingkod ako ngayon at kailanman. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Nandito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok with AWR. Ako po, si DJ Mary Me. Ayan, at ako pa rin po si DJ Lou. Sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang mga kwento ng pagbabago kay Kristo at live na live po naming makakasama dito sa studio, ay kontakin nyo lamang po kami. Tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. At pwede rin po kayong mag-message sa ating Facebook page, ano po, na TikTok with AWR, o di kaya naman dito sa Adventist World Radio Manila. So, meron po tayong Yes. babatiin dito, DJ Meremy. Meron ba kayo bati nakikita tayo dyan? kay Ma'am Nesitas Penuliar. Good evening dyan. Dito, good morning. Greetings from Vancouver. Wow! Hello po sa inyo lahat dyan. Ang layo na narating natin. Yeah, Hello po. Washington. O, di ba? Ayan. Nandito rin po si Ma'am Nympha Diwata Manuel. Mhm.
Good evening, everyone. Yes. Si Ma'am Joyce Nepomuceno. Yes. Amen. Kim Denso. Yes. Kakilala Hi, mo ba to? Joyce. Isa po sa kabataan sa Masia. Yeah. Oh, yan. Good evening po sa inyong lahat. Nandito rin po si Ma'am Edna Beduya. Good evening po, Ma'am. Ayan, salamat Yes. po sa inyong lahat sa pagtutok sa ating programang TikTok. So, DJ Meremy, diretso na po tayo. Diretso na tayo. Dahil ito na yung last na segment, no? Bago tayo matapos, gusto naming malaman, sino ka na ngayon after mo ma-encounter si Christ? Masasabi ko po na kasi parang tinawag, lalo na po, parang ginamit po kasi ng Panginoon yun sa health ko. Kasi nung ako po ay hindi pa po masyadong conscious, ako po ay unhealthy talaga. Kahit na po ay ako nakakaroon ng nakakapakinig sa church or sa ano. Ito nag-start po to nung parang umattend po ako ng seminar dun sa Leland, which is patungkol po sa health. Tapos dun po ako nag-wonder. Tapos unti-unti pinalangin ko naman po sa Panginoon. Yun nga, yun din yung commitment ko sa Panginoon na yun, kahit papaano nagkaroon naman ng changes. Ayun nga po yung change ko yung lifestyle ko kasi po parang parang sabihin na natin po nakakapakinig ka ng mga message na share mo, hindi man sa ibang tao, kung sa work mo man or sa family mo, pero yung body mo hindi nakakapag sa Panginoon. So, ayun po, na-realize ko na yun nga, alagaan yung katawan kasi mahirap po maglingkod sa Panginoon na madami iniinda. Kasi minsan yun po yung nagiging hindrance kung bakit tayo hindi nakapaglingkod na ganito. Kasi po, yun nga, nagiging rason kung bakit nagiging mainitin ng ulo. Kasi kulang sa tulog, yung mga ganun po. Kasi kagawan mo din naman, kahit by chance na matulog, mas pinipili mo magpuyat, o kaya din naman, libre naman yung tubig, ayaw mo minom ng tubig. Kasi po, May bayad na rin ng tubig ngayon, hindi na libre. Ay, sorry. Ayun nga, kasi parang kaya, ayun nga po, may water naman, ganyan. Kung di ka umiinom ng tubig. Parang kaya ko matapos ng isang araw kung hindi umiinom ng tubig. Yung gano'n. Magkakasakit talaga. So ngayon, ikaw ay, nung na-encounter mong Panginoon, nag-decide ka na maging healthy. Yes. So, in terms of your relationship with other people, ano ka na ngayon? Siyempre, di ba, DJ Meremy, kapag ikaw ay talagang may personal relationship sa Panginoon, nagra-radiate yun, hindi po ba? So, ano ka na ngayon? Nonchalant ka pa rin? Or hindi na? Oo. Siguro po, masasabi ko din po na, tag dito? Sige, go. Ano nga pala tanong? Ano ka na, ano na yung disposition mo ngayon? Mas mapagpasensyosa ka na Yeah, ba? yun. Yung kung paano mo iharapin yung mga problema mo ngayon? Opo, ayun nga po, yun nga, may pagpasensya, appreciative na din po. And before kasi parang hindi. Ganon. Tapos, ano tag dito? Paano mo nailabas yung talent mo sa pagtuturo din sa Oo mga nga. bata? Yun nga po, parang inalaw ko din yung sarili ko na matuto, tsaka na magkaroon ng pride, kasi kung iisipin ko na parang mas alam ko pa kung tuturuan ako, or parang mahirapan din yung magtuturo, or mahirapan din yung taong nag-effort or nandun sa harapan habang nagtuturo. So, yun nga, i-allow mo lang talaga yung sarili mo matuto. So, naging open din siya, DJ Meremy, no? At in-embrace niya talaga. No? So, which is maganda. Yes. Ayan. May tayo dito, question. May nagtatanong. Good evening po, listening na po sa TikTok. Kamusta na po kayo? God bless po sa inyong dalawa. Tatlo tayo eh. Okay. Si Jai po ito from Amadeo. Pwede po bang magtanong sa guest nyo na si Kim kung tanggap po ba ng family niya na naging Adventist na siya? Opo. Nung ako po ay nung na-convert, nung mga una po, yung grandmother ko, siya lang po, kasi buong family namin, siya lang po ang nag-a-adjust
sa akin, lalo na sa pagkain po. Nung una, kino-question pa po ako kasi whole day po yung church. So, hindi po sila sanay na wala ko buong maghapon. Tapos, nung namatay po yung lola ko, na-expect ko po sa sarili ko na wala na po akong magiging kampe, hindi na po makapag-inarte, wala na mag-a-adjust sa akin sa pagkain. Tapos, grabe yung Panginoon kasi yung ina-expect ko na akala ko hindi ko magiging kampe. Yun po yung lolo ko. Siya pa yung gumigising sa akin, sisimba ka na, 7:00 na, gigising ka na. Yung lolo ko po, kasi yun yung, akala ko, nantitrigger before sa akin eh. Patay mo kumain, dahil wala bang kaliskis yan, ganyan. Favorite mo naman yan. Parang, ayun, kung ano yung nakain, ay yung kainin. Ganun. Yun. So, meron dito nagko-comment sa ating Facebook Live, no? Mga friends mo siguro to. Si Ma'am Des Lege. Tama ba? Liege. po. Ang sabi niya, proud of you, Kimi. Wow. Medyo nonchalant na lang, naarawan na siya. Sabi niya dito. Tapos, Ayan. sabi naman ni Sister Joyce, di na po siya mainitin ng ulo. Mainitin ba ulo mo noon? Yun nga po kasi po, nung yun nga po, yung hindi pa po healthy, yung madalas po nagpupuyat sa mga bagay-bagay. Oo. Tapos, overwork, talagang workaholic talaga. Ganun. Pero alam mo, DJ Mary, totoo yan. Nakakainit talaga ng ulo kapag lagi kang puyat. So, this is also a good reminder for our kabataan. Yes. Na talagang yung lifestyle natin. And wag natin masyadong abusuhin kung bata pa tayo. Kasi pagdating ng 30, no? Pagtanda. Tsaka yun nga po, Diyan na yun. inassess ko din talaga yung sarili ko. Self-reflection po ako kasi kung nagiging blessing pa po ba ako sa ibang tao, o kaya naman, dito, baka ako pa yung naging rason kung bakit nagiging nai-stress o nag-overthink yung ibang tao, ganun. So, parang nagkaroon akong awareness sa kilos ko, kung ano yung influence ko sa ibang tao noong time na yun. DJ Lou, ngayon sa Manila, talagang uso yung puyatan eh. Ay, oo, DJ Diba? Mary. Kasi yan na rin ang nature of work ng Nako. karamihan. Kaya sa mga tagapakinig po natin, kung kayo mahilig magpuyat, ay nako. Mag-ingat-ingat na po kayo. Oo nga, totoo Ingatan nyo yan. ang katawan nyo. Kasi si Kim, naranasan niya yung mga sakit eh. Oo. Di man niya sinabi, pero alam niya na yung dahil yun sa mga unhealthy lifestyle na kailangan baguhin. Kaya ngayon nag-exercise ka talaga yung jogging. No? Kaya lifestyle is medicine talaga, no? DJ Mary Me. Yes. Ayan. So, napakaganda naman ng mga nangyari sa'yo nung ma-encounter mong Panginoon, ano? So, ano naman yung commitment mo ngayon sa Kanya? Ano yung mga commitment mo? Like, gusto mo bang ipagpatuloy na mag-serve through children's Children's ministry? Ayun Ano pa? Yung mga plans mo? Yun, dati po, yung pangarap ko talaga din, na mag full-time din po sa ministry before. Kaso po, yung may mga bagay-bagay na nangyayari. So, ayun po, sana yung commitment ko sa Panginoon talagang hindi po siya maging second options sa lahat ng mga decision ko sa Yes. buhay. Tsaka talagang, yun nga, yung prayer talagang karoon talaga ng connection sa Panginoon. Kasi, mahirap po na parang, Na mahuli siya. hindi po, yung parang aasa ka sa iba. Oh, yan. Parang ganun. Parang hirap po kasi ng as circle, as membership ng church. Pero maganda rin po talaga na magkaroon ko sa sariling morning devo sa kanya. Ganun. Yan nga yun laging ine-encourage natin, DJ Mary Mino, na you have to have a quiet time with God. Kasi po, ako parang kaya kong gumising ng 4 a.m. for running. Tapos, parang nagigilty lang ako kasi pag, yun nga, after ko pa mag-lunch, saka pa ako magde-devotional. Kaya dapat wala muna. So, bali, every morning nagde-devotional ka? Opo. Sa mga ilang minuto or oras ba? Pag Minuto lang po. Minuto. So, pag May preparation. inuuna mo talaga ang Panginoon, nakikita mo na for the whole day, okay ang lahat. Opo. Minsan, alam mo, DJ Mary, nagigilty din ako dyan, ano, kasi di ba tayo madalas tayo mga busy. Minsan, pagkagising mo sa umaga, diretso ligo ka na agad kasi papasok ka na sa work. So, yun yung
maganda kasi hindi mo nakakalimutan. Oo. Meron po ditong nag-comment sa ating yes. Facebook, si Sir Reynald Torreres Bansiloy. Sabi niya, good evening po. Share ko lang din experience ko na inspired lang ako sa aking kapatid na masipag sa pagsisimba sa Adventist Church. Sa aming mga converted person, meron po kanya-kanyang pagkatawag ng Panginoon, which is true. Praise God. Noong naging Adventist po ako, nag-training po ako ng missionary sa WVC. At ngayon po, dito na ako sa AUP at patuloy na iniingatan at pinagpapala ng ating Panginoon. God bless each one of us, servants of God. Yan. Wow, Praise God praise po. the Lord. Yan, nakakatuwa. So sabi niya dito, meron talagang kanya-kanyang pagkatawag Pagkatawag, ang Panginoon. So ayan, nakakatuwa So ngayon na, naman. DJ Lou, kailangan na natin magtapos. Mm-mm. So hihingi lang natin ngayon ang pabaon para sa ating mga listeners. Mm-mm. Kim, meron ba? Meron ka bang gusto sabihin? Kung nakita ng Panginoon kung ano yung nasa puso ko, yun. Alam kong nakikita din ng Panginoon kung ano, kung sa puso ng bawat isa. And yun, kahit tayo ay tahimik lang na nagkakaroon ng connection sa Panginoon. Wow, tama naman. Mm-mm. Talaga ang Panginoon ang ating sandigan. Tama. Ano man ang mangyari. Mm-mm. Ikaw, DJ Lou, may pabaon ka ba? Siguro, dalawa o tatlong puntos. Unang-una, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Minsan ginagamit din yung curiosity. Di ba po nabanggit niya na curious lang siya? Ano yun sa crusade, di ba? So, minsan yun yung ginagamit ng Panginoon para mapalapit ka sa Kanya. Pangalawa, nakikita ko dito yung kahalagahan po talaga yung importansya ng nanay at tatay. Na kailangan po talagang maipakita yung pagmamahal sa loob ng tahanan para ang mga anak po natin hindi naghahanap ng kaligayahan outside our homes. So, that is important. So, pangatlo, ayan, gagamitin tayo, yun nga paulit-ulit kong sinasabi, ilalagay tayo sa mga lugar na kung minsan uncomfortable, pero dun tayo mag-grow yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ayun ang aking baon dito sa kwento ni Kim. Kayo po, DJ Mary. Ako naman po, nakita ko na napaka-importante na maghanap tayo ng katotohanan. Huwag na nating hintayin pa na may hihila sa atin. Diba? Kasi kapag tahimik lang tayo, wala tayong ginagawa, hindi mo alam, naliligaw ka na pala. Diba? Unlike kung tayo, mismo, sarili natin, nakita natin, parang there's something na kulang sa buhay natin. Hanapin natin. Hanapin natin, kung may nakikita tayo sa paligid natin na sa tingin mo, ay makikita mo ang katotohanan, go! Go! Puntahan mo, pakinggan mo. At napaka-importante na, tama ang sabi ni Sister Kim, na mag-pray. At alamin ang salita ng Panginoon. Basahin ang Biblia. Dahil sa Biblia, doon talaga matatagpuan ang tunay na kapayapaan at ang katotohanan. Amen. Yan. So maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Kim, thank you so much. DJ Lou, thank you so much. Patuloy nyo pa rin po kaming subaybayan every Tuesday, 8 p.m. Dito lang po sa AWR 89.1 FM. Ganun din po sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lou nagsasabing walhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Yes, at ako naman po si DJ Mary Me na nagsasabing, Mary Me mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andiyan ang Diyos lagi para sa iyo. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday, 8 p.m.
Dito lang sa AWR 89.1 FM.